Guys, start tayo ng 10 a.m. Thank you, Vinix. Meron ng viewers. Hindi na si Mika. Hindi ba yan? Sabi mo, start tayo ng 10. Guys, start tayo ng 10 ha. 6 minutes. Mag-open na ka lang ng TikTok. Ay, natugtog mo. Nabongga yun. Mag-open na ka ng TikTok. Okay. Mag-tapak mo. Hello, Vinix. Uy, Nin, hi. How are you? Kinig pala sa mga. Ambisyosa. Hello, the accountant. Paano to? Ayaw kong lagyan ng sound. Ay. Lagyan ng sound. Hi, Aimee. Hello, hello guys. Antay lang tayo saglit ha. 5 minutes. Pag mga 10 na, laban na yan. Hello, Aimee. Si Aimee, Si Aimee ba to? Gatpandan? Gatpandan? Hello, thank you 1322 sa pag-follow. Start tayo ng 10, guys. Si Aimee nga. Yes, yes, yo. Baka lumit yung ano, hindi kita sa screen. Kung baka sa akin lang po. Sa akin hindi kita yung US. Totoo ba? Ay, hindi nga. Iayos mo lang siya. Ayan. Ayan. Perfect.
Yun na, 11 na. Pwede na yan. Hindi mo 10. Guys, patap and share. Tapos anong course? Ganyan. Guys, yung mga nandito na patap and share, tapos pa-type yung niche nyo, or course nyo, or kung ano yung current career nyo, para alam natin kung sino-sino tayo dito. Hello sa 10 viewers. Buo na ba? Buo naman na. Yung G hindi kita. Palitin mo na lang siya. Palitin mo ng konti. Ayan. Hello sa 10 viewers. I-move ko na lang dito. Mag-comment lang din ako. Alex ako. Yan. 2 minutes guys. Hello, 132 MC, 1322 MZ. Auditor. Ayan. Auditor si Amy ba? Yan, auditor siya ngayon. Bongga. 732. Content daw siya. Ako yun eh. 132, anong ano mo? Sabi mo, anong niche? 132 to anong niche mo? Si Lindy, bookkeeping. Yan. Bongga. Guys, patay, pa-comment kung anong current work nyo ngayon. Newbie virtual bookkeeping. Perfect. Client Mata to Lex. Si 1322. Ayan na. Ayan, bongga. Yan. Hello sa 15 viewers. Hindi namin ng viewers. Tia. Pwede na yan. Sabi ko 10 lang, laban na yan. Madami na yan. Ayan. Hello, Lynn. Thank you sa pag-like. Guys, first time ko magte-TikTok. So, I-guide natin siya. pag may something, let me know. Okay, akala ko dati dito talaga, CPA, mabuting kaibigan. Si Lynn B. Hi, Sir Alex. Hello, Lynn. Good morning. Right. Okay, so, hello, good morning everyone. So, 10 na. Start na tayo. Ayan na natin yung iba. Pasok na lang sila. Hi, Riori. So, overview lang yung parts natin for today. So, first is journey. Alright? And then, second is yung qualification and training na available. Number 3 is comparison. So, Philippine tax, US tax, para relatable, para may idea kayo. Sorry, before I continue, guys, clear ba ako? Pa-comment yes. Uy. Mamaya. Mark day lang aga. Ang aga Mamaya, ng bigayan. okay. Laters. Pa-comment na mga niche nyo, guys. Yan, loud and clear. Okay, bongga. Hi, Mean. Perfect. Huy, ba't may mga tigatawa dito? Ayaw niya na ba? Ayaw niya na maging bookkeeper? Hello, Cariza. Hi, Carissa Joy. Clear as the wind. Okay. So, again, first is journey. Second, qualifications and training. 3 is comparison. So, compare lang tayo a little bit between Philippine tax tsaka US tax. Okay? Para lang magkaroon kayo ng idea ano ba tong mga tax returns na dinidiscuss ko. So, kung meron siyang comparison sa Philippine tax, I'll try to link the two. Next is number 4, work. Alright. Kung ano yung ginagawa ng mga US tax accountants. And then number 5, Q&A tayo. So siguro I'll see mga 5 Q&As, no? If kaya pa ng time. So si Maricar is a real estate, SME, QBO and 0. Bongga. So parang majority may experience sa bookkeeping, which is good. So, start tayo. So, journey, I am a certified public accountant.
And then, nung gumraduate ako, nag-join ako sa auditing firm. So, meron ako mga friends here. So, yun yung first career ko. Nag-auditing firm ako. Pero, before entering sa auditing firm, very specific yung niche na gusto kong pasukan. And that's international tax. Alright? So, gusto ko talagang maging international tax. Tapos, napapaisip ako nun, paano kaya ako magiging international tax? Fresh grad ako. Tsaka, like, I'm not sure, pero parang wala naman talagang specific line na international tax agad yung magiging career mo. So, good thing, sa firm ko dati, sa KPMG, meron silang expat tax na tinatawag or Global Mobility Services. So, yung ginagawa namin doon is yung mga expatriate, when I say expat, sa mga hindi familiar sa term, yung mga expat, those are foreign nationals na assign here sa Philippines. So, mga CFO, CEO, yan, presidents ng mga international companies na na-assign sa Pinas. Kami yung kumakausap sa kanila, kami yung nagka-counseling sa kanila, paano sila matatax dito sa Philippines for their Philippine source income. So, yun yung background ko. For 4 years, nag-work ako as an expat tax accountant. Alright? Pero to begin with talaga, ang dami kong mga friends na nag-audit, so that's not really where my heart is. So tax talaga, to be specific. And then, kung may tanong, if dun ba sa work experience ko, nagkaroon ba ako ng US tax experience? Wala. 0 US tax experience. Merong instances na pinadala kami overseas, pero ang ginawa namin dun is nakinig lang ng like 15-minute discussion ng mga US colleagues namin, and that's all that we know. Alright? Pero like live experience, 0 talaga. So, nung nag 4 years na ako sa KPMG, sabi ko, parang I'm still looking for something. Parang gusto ko talagang i-pursue yung international tax. So, nag-apply ako dito sa BPO company. Back then, I didn't know na meron palang BPO companies for accountants. Akala ko dati, customer service lang, like sales representative, ganyan. Akala ko ganon. Meron pala. So, tinry ko. And, nung nag-apply ako ron, sa interview, lahat ng tinatanong sa akin, lahat ng sagot ko, wala akong experience. Tinanong ako, may bookkeeping experience ka ba? Wala akong experience. May US tax experience ka ba? Wala akong experience. So, baon ko lang talaga ng English. Yun lang talaga yung dala-dala ko nun. And sa kanila, ewan ko if may mga nakaka-relate sa mga bookkeepers na nandito. Parang hindi naman nila ina-expect talaga na magaling ka na. Kasi, simula pa lang, nasa Philippines tayo. Wala namang course na US tax dito. 'Di ba? Sobrang konti nang nag-US tax dito. Kaya kapag nagkaroon ka lang ng konting US tax experience, kunwari narinig lang nila during the interview na, are you familiar with the US tax forms? Tapos sinabi mo, yes, I am familiar with, i-mention mo 1040, 1065, 1120S. Parang marinig lang nila na may idea ka sa mga forms na yon, okay ka na. Parang aware ka na, 'di ba? So, hindi siya ganun talaga ka-stricto. Ang intimidating lang ng term kasi US tax. Pero hindi ganun kataas yung expectations nila unless yung hinahanap talaga ng company is like 3 years experience, managerial or supervisory experience. So, again, wala akong US tax experience when I first applied. Pero siguro, merong advantage na accountant ako at may advantage na CPA din. So, if you have like an accounting background or finance background, meron na kayong leverage agad sa US taxation. There's no assurance, of course, pero at least nandun na kayo. You are speaking the same language already. Alright, so next, training and ano ba yung future nyo kapag nag-US tax. So, actually, meron talagang certification yung mga US tax accountants. At for those who are aware, maganda talaga siyang i-pursue. I myself is planning to. Kaso nung nagka-pandemic, tinamad ako, nag-procrastinate ako. So hanggang ngayon, hindi pa rin ako EA. When I say EA, it's an enrolled agent siya. So yun yung tawag sa mga
certified tax accountant sa US. That course is very expensive, by the way. Kaya hanggat nagtatry pa tayong mag-ipon together, mag-aral muna tayo slowly. Okay? I'll teach you what I know. I'll teach you the parts of the returns na laging ginagamit para ma-familiarize nyo. Especially yung mga bookkeeping ngayon. Tapos, within your firm, alam mo, you are very aware na meron kayong tax department. That's a very good opportunity na. Pwede ka nang mag-lateral move. From being a bookkeeper, kausapin mo yung senior mo na you are studying US tax and you are very much interested in exploring that aspect. Wait lang ah. Lalamunan ko, lumalaban eh. Tunggama tayong tuba. Okay? So, yun yung opportunity na meron sa atin. Pero for now, 'di ba? Ako nga na may US tax experience pag binabasa ko yung mga EA, parang nababalo na ako agad. So, I'm here as much as I can. I will teach you na maintindihan yung US tax. Oo, kasama ko si Alex. Maintindihan natin yung US tax in Tagalog. 'Di ba? Parang ang hirap kasi na hindi ko na nga tax yan eh. Tapos English pa. Tapos yung mga terms ang hirap pa. Parang, paano na? Huwag na. Dito na lang ako sa kung anong ginagawa ko ngayon. So, I'll help you. Every day, I'm trying to make it a habit. No, every day, I'm posting a term na ginagamit sa US tax sa feed ko. So, if may time kayo, just check out. Every day ako yan nagpo-post. Alright? Next is comparison. Magaling naman ako kanina. Inubo-ubo na ako ngayon. Katapusan ko na. Malakas masyado ito boses ko. Malakas ba? Malakas ba yung voice ko? Or okay naman? Okay, 41 na siya. Hello sa 41 viewers. Comparison. May mga nagtatanong, meron akong question, tinanong, mahirap daw ba? Or ano ba daw yung comparison ng Philippine tax sa US tax? Tsaka mahirap daw ba? So, dito kasi sa atin, parang hindi tayo masyadong familiar sa individual taxes kasi majority ng mga Pinoy are employed, 'di ba? And when you are employed, yung obligation to file is nasa employer nyo. Kaya tayo, ang nangyayari na lang sa atin, uy, nakikita ako. Ang nangyayari na lang sa atin, at year-end, nare-receive na lang natin yung 2316 natin. 'Di ba? Nare-receive na lang natin yung 2316 natin. On a monthly basis, yung payslip natin, may bawas na taxes. So, meron tayong tax. Baka hindi ka lang aware na nababawasan ka pala ng tax, or siguro aware ka pero wala ka na lang pakialam kasi yun nga, employed ka, wala ka talagang tax filing obligation. At karamihan sa atin kasi sa Pinas, isa lang din yung work. So, if isa lang kasi yung work mo, yung 2316 nyo, yung nare-receive nyo on a yearly basis, sufficient na yon. Sufficient na yun. Kaya ang tawag sa atin, substituted filer. Diba? There's no need for us to file any other returns. Yung 2316 natin is enough na. So, compliant ka na nun on that note. Whereas sa US, allowed kasi, parang, okay, employed ako, tas ang dami ko pang side jobs. Parang every weekend, kanwari, tubero ako, employed ako sa isang construction sa isang construction company as a plumber. Tapos, Monday to Friday sahod, pasok ko. Tapos, pagdating ng Saturday, Sunday, meron ka pang mga side gig. Kuwari, pupunta ka sa condo, gumagawa ka ng mga tubo, and all that. All those income, kailangan siya i-consolidate sa isang tax return. Ganun din naman sa Pinas, it's just that hindi lang siya nagiging common practice kasi nga karamihan sa atin, employees. So, going back sa US, yung iba, ang daming W2. When I say W2, yun yung parang 2316 nila. Yun yung employee statement nila.
Yung iba ang daming ganon, 3, 4, palipat-lipat ng work. So, kailangan nilang i-report yon. Sa US din, even yung interest income nila, nire-report nila sa tax return. Ito kasi sa Pinas, diba, yung merong mga bank accounts dito, kung makikita nyo sa bank statement nyo, or makita nyo yung online banking nyo, nag-earn kayo ng interest income. Pero after ng line item na interest income, nandyan na agad yung interest expense. Tax withholding, sorry. Tax withholding. So, automatic. Ang tawag yan sa atin dito is final tax. So, there's no need for you to reflect that on your tax return. Sa US, hindi. Sama-sama sila. So, nandyan yung wages mo, nandyan yung other income mo, nandyan yung interest mo, nandyan yung dividends mo, may retirement ka pa, may pension ka pa, income from partnership, income from S-Corp, ang dami. Sobrang dami. Ngayon, sa mga hindi familiar din sa mga sinasabi kong terms, again, meron akong list of all the tax forms na ginagamit sa US for individuals. So, check nyo lang yung feed ko if you are interested in knowing more. Kung ano yung tax return specific for interest, for retirement, for wages, for other income. So, there. So, yun yung major comparison nila. Next is, one similarity, we are both using graduated tax rate. So, meaning graduated tax rate, when your income increases, your taxes increases. So, nagbabago yung bracket mo depending on your level of income. Parehas tayo ng approach on that. Ang difference is that, si Philippines kasi, nung nagkaroon nung binago nila yung tax rules, ang current ruling ngayon, tama ba ako? First 250,000 of your income is considered non-taxable. Any amount in excess of that will be subjected to tax depending on your tax bracket. So, yun na tayo dito sa Philippines. Sinimplify na. Kaya yung mga nagtataka, yung sahod nyo 20,000 or less, bakit wala akong tax na binabayaran? It's because when you multiply 20,000 by 12, that's just 240,000. Ang sabi, first 250,000 considered as non-taxable. So that's the very reason why hindi kayo natatax, okay? Pero if you are earning more than 250k, then expect na any amount in excess of that will be subjected to Philippine tax depending on your tax bracket. So sa US, we are using graduated tax rate. Again, I have that on my feed. If you are interested in knowing more, pinost ko siya dyan. So, yan yung graduated tax rate na ginagamit ng mga individuals sa US. Anong major difference? Uy, lumalabas ako sa likod. Nakikita ang agnas. May agnas naman din sa likod. So, parang, saan na ba tayo? Ang isa lang major difference natin ng mga tiga-US is meron silang standard deduction. So, standard deduction meaning, actually dalawa, standard or itemized, whichever is higher. So, yung standard deduction, iba-iba amount niyan depending on your tax filing status. Meron tayo niyan sa feed. So, nilista ko yan lahat, may explanation yan. 5 yon. So, first is married filing jointly. If kasal kayo and you are filing one return. Next is married filing separately. Kasal kayo, but then you decided to file 2 separate returns for each one of you. Third is yung qualifying surviving spouse. So, ibig sabihin, yung husband mo namatay ng year 1. Year 2 and year 3, you are entitled to claim that tax filing status. Qualifying surviving spouse. Next, meron tayong single. Yan, maraming single dito. And then lastly, head of household. Head of household, single individual ka. Tapos, meron kang anak. So, example, yung mga single moms. So, meron kang specific classification. Head of household, yung tax filing status mo sa US. So, it matters kasi each and every tax filing status has different standard deduction. So, makikita nyo yan dyan. Makikita nyo siya sa feed ko kung ano-ano yung mga standard deductions na yun. Alright? So, that's one of the major comparison. Sila US may standard deduction,
or may itemized deduction. Tayo dito sa Pinas, wala. Pero meron standard deduction yata sa business side, but we won't touch that for now. Next is the tax filing deadline. So, for individual, same lang. Parehas tayong April 15. Pero sa US, kasi madaming tax filing deadline. So, first is for businesses. So, for purposes of discussion, businesses, ang cover nito is si partnership tsaka si S-Corp. Tax filing deadline is every March 15, following the taxable year. Tapos, pagdating ng April 15, individual tax filing deadline naman. So, bakit ganon? Ba't mas nauuna yung business tax filing compared sa individual tax return? Sa US kasi, yung partnership, tsaka si S corporation, they are considered as pass-through income. So, madami nagtatanong sa akin dito, mga bookkeepers, siguro na-experience nyo rin to once in a while na nakikipag-usap kayo sa tax accountant nyo. Tapos, inihingi na nila sa inyo yung report kasi tatapusin na nila yung 1065 or tatapusin na nila yung 1120S. Ikaw, parang, wait lang. Tinatapos ko pa yung libro eh. Parang hindi mo pa naiintindihan ba't kailangan na yun agad. Eh di ba April 15 pa naman yung deadline? Yes, April 15 yung deadline ng individual. Pero yung business returns kailangan na nating i-file ng March 15. Para pagdating ng April 15, those business income will flow through. Kaya ang tawag sa S-Corp tsaka sa partnership, ang tawag sa kanila pass-through income. They are not paying tax return on its own return as a partnership and as an S corporation. Rather, they are filing tax return through the individual tax return. So, kung sino man yung may-ari nung business na yon, kung sino man yung mga partners nung partnership na yon, sa individual tax return nila magpo-flow through yung income from those businesses. So, I hope following kayo. Yun pala yun. Naintindihan mo? Oo. Alright. Wait lang, nainom lang ako. Huy. Yes. PTE, pass-through entity. True. Ayun pala yung PTE. PTE. May ibang definition din yung PTE eh. Yung Pass-through. PTE tax. Oo. Iba rin yun. Alright. So, saan na ba tayo? Comparison, no? Sana, nagulo na ang buhay. Ay, bongga. Alright. So, in addition, na-discuss natin, March 15, April 15, sa US, meron silang tax filing extension. As far as I'm concerned, if natatandaan ko pa, alam ko meron din naman tayong, meron ba? Hindi ako aware. Tama ba? Alam ko meron din extension sa Philippines eh. Pero hindi natin siya masyadong ginagamit kasi ang hirap ng refund system natin sa Philippines. So sa US, even though tax filing is March 15 and April 15, busy ang mga tax accountant until September 15 and October 15. Kasi you are allowed to file an extension for another 6 months. Again, extension, when we say extension to file but not to pay. Okay? So, kailangan April 15, lahat ng mga ine-expect mong magiging income for the year, kailangan magbayad ka na ng estimated tax. Kailangan meron ka ng initial parang idea magkano yung babayaran kong tax. Kasi ang na-extend lang is yung filing. Pero yung payment, hindi yan may-extend. So pagdating ng, nagpa-extend ka, di ba? April 15, hindi ka nagbayad. Okay lang yan kasi may extension naman. So hindi ako nagbayad, 0. Pagdating ng October 15, nung pa-file na yung individual tax return mo, nag-earn ka pala ng 100,000. So, in short, babayaran mo yung tax on that, plus penalty ka pa, plus interest ka pa. Kasi again, extension is only an extension to file and not to pay. So, there. Kaya, ang tax planning, very important siya sa US.
ang tax projection, very important siya sa US kasi kailangan na nilang ma-project magkano yung ine-expect nilang magiging income for the whole year para hindi sila mag-incur ng additional interest and penalty. So, parang bait siya. Okay, pwede kang mag-extend pero that mabayaran mo na lahat. And most of the time, sa US, nagbabayad sila ng sobra-sobra. Kasi ang ganda ng refund system nila doon. So, you have an option to have it directed to your deposit account. 'Di ba? Kapag may refund ka, lagay mo lang yung bank account mo, bahala na si IRS, deposit niya yan dyan. Or kaya, if in-opt mo na i-credit siya for your next taxable year, that's totally fine. So, yung March 15, April are tax filing and payment at the same time. Tama po ba? Tax filing deadline for extension, payment for your tax due. Yes, March and April 15. Pero yung actual tax filing of the returns can be done up until October 15. So, in short, lahat lang nung i-reflect mong parang pag nag-extend ka ng April 15, kailangan meron ka ng initial parang idea magkano yung magiging tax due mo for the year. Otherwise, mag-incur ka talaga ng penalties and interest. So guys, following pa ba? Pa-type naman ng yes if nakakasunod pa tayo. Alam ko medyo technical yung ibang mga terms, pero I'll try to discuss it na maiintindihan naman. Alright, thank you for confirming. Salamat. Bonjour. Paulit ko yung una. Huy! Hikita ko. Namamatay siya. Next tayo. So, kapkon ka. Okay, so na-answer na natin ano yung major comparison, no? May nagtanong. So, I have this question dun sa post ko na nakaraan. Ano daw ba yung mga software na dapat familiar kami or mostly used sa US? Dito sa atin sa Philippines, parang EBIR ba? EBIR pa rin ata, 'di ba? Centralized sa atin. As far as I can remember, parang centralized sa atin. Si BIR yung may hawak ng tawag dito, software natin dito sa Pinas. Whereas sa US, madaming option. Laban-laban sila dyan, ti. Ayan, EBIR form, correct. So, tama pa ang aking recollection. So, sa US, kanya-kanya sila, ang daming magkakalaban. So, ito lang yung mga tax software na meron akong experience. Madami pa, sobrang dami pa, pero ito lang yung meron ako, na may idea ako. So, first, we have the CCH Access. Meron tayong Intuit Lacerte. Meron tayong Drake Software, itong DS. Meron tayong UltraTax Software. Magkakaiba lang sila ng itsura, pero halos same naman. Ano na? Zoom out mo medyo hindi ko. Zoom out ko yung malaki, maliit. Palit yan. Bongga na? Ayan. Ayan, okay. So, magkakaiba sila pagpasok mo dun, iba-iba itsura. Kaya kapag na-experience mo na sila isa-isa, parang naano mo na kung sino yung mas magandang software. So, for me, parang very basic sa kanila is si Drake. Tapos, pinaka-favorite ko, dalawa, si Lacerte at si UltraTax. CCH Goods din, kaso parang typewriter kasi yung itsura niya. So, hindi ko rin siya masyadong bet tingnan. But here, if nagkaroon ka na ng idea dito sa apat, na-expose ka na rito, meron pa mga Tax Dome, Tax Act, madami. Pero pag nagkaroon ka na ng exposure to any of this, anong tawag mo rito? Tax software, okay ka na. May edge ka na. Sino magbabayad ng subscription ng software? Yung company, yung client mo, kung kanino ka mag-work. Normally naman, meron na sila niyan. May subscription na sila dyan. So, bibigyan ka na lang ng access. Okay? So, there. Ayan yung mga common
software na experience ko. Wait lang, inom lang tayo ulit. Alright. So, process. Bigyan ko kayo ng quick overview. Ano ba yung titingnan mo kapag mag-start ka na mag-prepare ng tax return for the first time? Siyempre, karamihan dito first timer, no? So, paano ba? Ano ba una kong kailangan tingnan? 'Di ba? So, ako, una ko talagang tinitingnan, hinihingi namin yung prior year tax return. Ayun yung kailangan mong tingnan. So, like for now, ang tax year na wino-work on namin is 2023. Kailangan, you have to make sure, especially if first time yung client nyo, you have to make sure na meron kayong kopya ng prior year tax return. Kasi, pag tinignan mo na yung 2022 tax return nila, mapipicture out mo na agad ano yung magiging itsura ng return nila for 2023. 'Di ba? Magkaka-idea ka na. Pag nakita mong meron siyang wages ng 2022, most likely may wages siya ng 2023. Pag nakita mong may business siya way back 2022, baka may business ulit siya ng 2023. So, that's the first thing tinitingnan natin. Tsaka very important yung prior year return kasi as mentioned, 'di ba? Si IRS may option siya na i-carry forward any refunds. So what if may mga carryovers pala ng prior year tas hindi mo hiningi yung tax return, edi nasayang lang yung refunds niya. So importante. Correct, yung March 15 partnership and S-corp filing lang kasi yung taxes niyan nagpo-flow through dun sa individual. Tama. May tama ka, Gracia. Alright. So, next tayo. Ayun yung una, prior year tax return. Second one is tax organizer. So, mag-show ako dito. This is a very basic tax organizer, pero basically, when we say tax organizer, nandun lang yung mga basic information nila. So, ano lang ta, edges lang to information dito. Ginawa lang namin to. So, tax organizer, andyan, name ng taxpayer, ito yung mobile number niya. Ay, hindi ko nalagay yung identification number. Very important pala yung social security number. Very important siya. So, makikita mo yan sa organizer. Pero if meron ka naman kopya ng prior year tax return, nandun rin yun. Nandun din siya. So, gustong-gusto ko ng may organizer kasi unang-una, tinitingnan ko talaga dito, date of birth. Kasi sa sample sa mga tax returns, yung 1040, wala doon. Wala yung date of birth. So, doon pa lang, kapag di mo na-enter yung date of birth, makakuha ka na agad ng diagnostics. So, minsan, talagang kailangan tong organizer na to. This is very important talaga. So, ito yung magiging basis natin, no? Ano yung full name niya, saan siya nakatira, ano yung phone number niya, email, date of birth, ganyan. Tapos, dito sa example natin, may asawa siya. So, sila ang mga shoemakers. So, same address, same phone number, same email, and date of birth magkaiba. Tapos, ang situation natin ngayon, since this is just a sample lang, gusto ko lang ipakita sa inyo. Ang situation lang ni client is that shoemaker siya, okay? Employed siya ni shoe shop, alright? Kaya siya merong W2. Nakikita ng malinaw? Dapat natin ipakita ng SSN. Hindi, wala to. Dami lang to. Ay, sa TikTok. Baka mabasa niya. Dami lang ko yung alam. Dami lang to. Okay. Alright, so kita. So, W2 to. So, ibig sabihin, employed siya. Zoom out. Yan. Ayan ate. Can you see it now? So, this is the W2, also known as the wage and tax statement. So, wage and tax statement. So, ito yung parang 2316 sa atin, guys, Para lang ma-visualize nyo. So, dito,
employed daw siya kay, at eto i-discuss ko dito yung parts. So, employee SSN number. So, ito yung social security number. Every US taxpayer has this. Actually, kahit baby ka pa lang, pagkapanganak mo pa lang, meron ka ng identification number. Okay? So, ito, 500001001. In-etches lang namin yan. Tapos, employer identification number. Ito naman yung tax identification number ni Shoe Shop. So, 987654321. Tapos, ito yung address ni Shoe Shop, 123 Main Street, Emerald. Tapos, ito yung employee details. So, client natin si Oxford Shoemaker. Ito yung address niya. So, as you can see, ayan din yung same information na nasa tax organizer. 101 Cobbler, Cincinnati, NM. Okay. So, ang sabi dito, ito daw ang income niya. So, for the whole year, for the whole 2023, ang salary and wages niya is 50,000. And then, sa kanila, uso rin naman yung nag-withholding. So, sa atin, kung binabawasan tayo monthly ng sahod, sa kanila rin, binabawasan din sila. So, federal income tax niya for the year is 9,000. And then, meron din siya ditong social security tax withholding. So, parang sa atin, ito yung SSS natin, 3,100. Meron din Medicare, ito yung PhilHealth natin, 725. Wala silang pag-ibig doon. Hindi uso. So, dito sa baba, ito naman yung income na i-report niya sa state. Ay, ayun pala, nakalimutan ko. Ito kasi sa Philippines, di ba, pag nagpa-file ng tax return dito, isa lang. Like, Philippine as a whole. Sa US kasi, kailangan mag-file in 2 levels. First is federal, and then second is state. So, ibig sabihin, kung nakatira ka sa California at may negosyo ka sa New York, you have to file tax return sa California tsaka sa New York. Plus, you have to file tax return din on a federal level. So, 3. So, kung ilang states yung source of income mo, ganun din kadami yung state tax return that you need to file. However, there are states na walang income tax. So, pag ganun, not required naman to file an income tax return, a state tax return. So, in this case, sample natin dito. So, nakatira siya sa Ohio. And then, hindi po ang employer nagpa-file ng individual tax return. Hindi sa kanila. Pero, para rin sa atin, if hindi mo na-reach yung standard deduction, hindi ka rin required mag-file ng tax return. Kumari, ang baba lang talaga ng income mo. Okay, sige, let's put it this way. Standard deduction ng single, 13,850. Tapos, ang income mo lang is 12,000 for the year. So, you are not required to file a tax return. Okay? You are not required to file a tax return kasi mas mababa sa standard deduction yung income mo. Tabi na siya. Yung income level mo. Tabingin siya. Hindi, inaano ko sa isa-isa. Alright, so, punta tayo dito. So, state niya is Ohio. Employer state ID number. Tapos, same lang din ng income. Ito yung state income tax nila. Ewan ko guys, for some reason, dun sa software na na-download ko, hindi na cover yung state tax return. Pero that's fine. Start pa lang naman tayo. But I'll teach you saan nyo ilalagay. Okay? So, this is the first return that we have to deal with, W2. And then, second tax return natin, tax form natin is this. Ang pangit itong nakuha ko. Here. So, this is another tax form, 1099 NEC. Ibig sabihin ng NEC, non-employee compensation. So, these are extra sources of income na walang kinalaman sa pagiging employee mo. Example, si Shoemaker, employed siya kay Shoe Shop, Monday to Friday. Ngayon, sabihin natin si Mr. Quickie, tinap ngayon, ito si Oxford. Sabi niya, Oxford, magkakaroon kasi kami ng employee anniversary. Gusto ko sanang bigyan ng mga customized shoes yung mga employees ko, yung mga clients ko, yung mga guests ko. Pwede ka bang mag-work on the side? Kahit weekend lang. So, ngayon, pumayag si Oxford. Sabi niya, sige, ako bahala.
So, doon papasok ngayon yung non-employee compensation. Kapag kinuha ka as a contractor, so wala kang kontrata sa kanila, wala kang employment contract sa company, pero you are rendering a service. At sa US, if you have rendered a service and that service, bibigyan ka ng income ng $600 or more, yung payer, yung si Mr. Quickie, basically, kailangan kanyang bigyan ng 1099. Okay? So, paano ma'am kung kung 500 lang yung sahod, hindi siya required. Hindi siya required na issuehan ng 1099. Pero if it's 600 or more, expect na makaka-receive ka ng 1099. Bakit? Kasi, siya, it's a way of checking ng IRS if ni-report ba ni contractor yung income na na-receive niya. And on the other hand naman, si Mr. Quickie, makiklaim niya ngayon yung etong 5,000 na binayad niya sa'yo as a subcon expense. So, pag chinek ni BIR, okay, si Mr. Quickie nag-report ng 5,000. Nakita ko rito, si Oxford, ni-report niya rin yung 5,000 as income. So, match. 'Di ba? Match siya. Walang audit na mangyayari sa'yo if ganun yung nangyari. Pero, if kanwari, si Mr. Quickie, ni-report niya as expense yung 5,000. Tapos si Oxford, hindi niya ni-report. Hayaan mo na yan, 5,000 lang naman yan eh. Flag ka agad nun. Kasi lalabas ngayon kay Quickie na, nag-claim ka ng expense pero wala namang matching income sa kabila. So, it's very important na match siya lagi. Alright. So, going back sa story, in addition to the wages from shoe shop, si Oxford ay nag-work on the side kay meron palang rito. Meron palang company. Hindi pala Mr. Quickie. Kay First Bank pala. So, nag-work siya on the side kay First Bank every weekend. Kumita siya ng 5,000 pesos. So, para meron na kayong idea, pag tinanong kayo, are you aware with tax software, ganyan-ganyan, bibigyan ko na kayo ng idea. Dahil love ko kayo, let me share it to you. Para pag tinanong ka, may idea ka na ba sa ganito, ganyan? Sabihin mo, nag-attend ka na ng training sa akin. May certificate? Wala. Loko-lokohan lang. Dali lang Mabilis sila. Mabilis ang audit sa US. Yeah, good question ito. How many years? Pero minsan naman, actually dito sa Pinas kasi normally yung mga big taxpayer lang yung na-audit eh. Parang kami dati, sa work namin, parang if yung client namin, maliit yung income niya, parang yung probability na ma-audit siya, sobrang baba. Kasi sa atin wala tayong enough resources to do that. Parang hindi pa talaga polish yung system that we have here. Mahirap pa. Ewan ko ngayon kung nag-improve na, kung kahit sino pwede nang ma-audit. Pero, yeah, it's very difficult na i-identify dito. Pero sa kanila doon, ewan ko, ang galing ng system nila. Okay. So guys, ito this is the Drake software. If you are interested to know more about tax, meron siyang free trial. Okay? So this is a free trial. Yung mga gustong mag-download, gustong mag-play around, I have the link to this. I have the link for Drake Tax sa Linktree ko. So you can check my profile sa Linktree nandun. Pero I'm not just sure if it'll work sa mga local desktop. Baka kailangan nyo ng remote. So if meron kang remote, baka may chance na ma-download mo to. Pero if wala kang remote, I don't think mada-download mo. If ma-download mo, good for you. Pero if hindi, ayun lang. Sorry. Alright? So start tayo. Ito yung interface ng Drake software. Ayan. Tsaka, diba? So, yan ang interface niya. Pagka-open mo, yan agad makikita mo. So, open natin to para magawa natin. So, guys, naramdaman ko talaga dati
na nag-start akong maging tax accountant. Sabi ko, ang saya naman nito. Nag-encode lang ako. Parang, hindi ako masyadong nag-use ng brain doon. Sabi ko, uy, ang saya niya kasi less stress, tas okay naman yung sahod niya. Tas parang naglalaro ka lang. Sabi ko, pwede pala yun. Pero, ano lang pala yun, parang, yan lang yung pinaka-starting point. Siyempre, aware yung client na wala akong experience pa. So, dinahandahan ako. Until umabot na dun sa mga returns na super complex na, marami nang ginagawa. So, matututunan naman na lang talaga siya along the way. Pero, if ganun yung makukuha niyong client na considerate kung ano lang yung alam niyo, good for you. Kung hindi ka agad bibigyan ng super difficult na client, ang saya nun. Parang makakapagpahinga ka muna for a bit. Alright. So, ito yung itsura ng first page ng tax return. So, ba't ko sinabing para lang akong encoder? Kasi type mo lang dyan. So, again, zoom out. Guys, clear ba? Okay ba? Okay ba yung ano? Ano na yun? Nakikita mo naman ng maayos. This is the actual, tax software. This is the tax, this is Drake software. So, isa to sa mga, yung pinresent ko kanina. Let me show it here. Alright, ito siya. Itong DS here. So, this is Drake software. Ito na mismo siya. You can download it. As mentioned earlier, you can download it. May free trial sila. So, encoding lang. So, pwede nyo siyang i-download. Yun nga lang, hindi ako sure if pwede mo siyang i-download pag wala kang remote desktop. So, baka kailangan mo ng VPN, something like that. Okay. Wait lang ate, mamaya, may kita mo yung buo. Pero ano muna tayo? Focus muna tayo dito. Kalmahan mo. Alright. So, again, balikan natin quickly yung tax organizer. Mag-asawa daw. 'Di ba? So, if silent naman yung information, i-assume na natin na MFJ siya. Married filing jointly siya. Normally, sobrang dalang lang talaga ng mga nagpa-file separately. Nangyayari lang yun kapag meron silang malalaking medical expenses kasi that's the only time na magbe-benefit sila. Or kaya, yung magkalayo na talaga sila, hindi sila in good terms, ayaw nilang bayaran yung taxes ng isa't isa, kanya-kanya na tayong buhay, though hindi pa sila talaga officially divorced. Sorry, napadigay ako. Hindi sila officially divorced. So, meron silang option to file separately. Pero in general, married filing jointly talaga yung mga tax filer sa US kapag kasal. Okay? So, ito yung information natin. Ang gagawin lang natin, i-input natin siya. Okay? So, as mentioned, since married filing jointly ka, ayan. So, drop down mo lang yan. Indicate mo ano yung tax filing status. So, another example, MFJ ka, dyan ka. Tapos, SSN, when I did this report naman, dyan na siya. So, para lang malagay dyan. Kasi, naka-gray out na siya eh. So, nung sinet up, nilagay dyan. Pero, saan ko ba makukuha yan? Saan ko ba pwedeng makita yan? Here. Marami siyang pwedeng panggalingan. So, pwede mo siyang makita sa mga source documents mo, source information here, recipient's TIN. Okay, so, ang TIN niya is 50000001001. Okay, if gusto mo pang i-counter check, edi punta ka rin dito, employee, social security number 500001001. Okay, going back. Ayan, so, okay naman, check naman tayo dyan. First name natin, ang pangalan niya, Oxford. So, again dito lang Sige, tingnan nyo na muna to kasi baka hindi siya mag-cache. So, name natin si Oxford Shoemaker, 101 Cobbler Ave. Tapos, ayan yung telephone number, email, date of birth, 213. Okay. Okay. So, start muna tayo, Oxford. Tapos, type ko rito si Shoemaker. Date of birth daw niya, 0213. Kailan siya? 1973. 1973. Alright. So, yun lang. Lagay natin occupation. Siyempre, shoemaker sila. Phone number, 404-404.
Ay, di ba nakikita? Ayan. 404, 4040. Ayan. Tapos, email address natin, cobbler at 1040.com. So, yan lang. Yan lang kailangan natin dito kay Oxford. So, punta tayo sa asawa niya. There. Pangalan ng asawa niya, si Loafer naman. So, Loafer. Pag may equal na ganito, guys, pag makikita mo may red na equal niya, no need na to fill out if same lang. Okay? Pero kung ang apelido niya is Santos, lagay mo dyan. Pero if shoemaker din, okay na yan. Magpa-flow through na yan dyan. Date of birth natin ni Loafer, 3/05/1978. 03/05/1978. Okay, bongga. So, 50 years old si Oxford. There. 50 years old siya. Tapos si Loafer, 45 years old. So, occupation, ang sabi rito. Feeling ko wala siyang occupation kasi si wages tsaka si 1099 NEC natin parehas kay Oxford. So, baka housewife lang. Gatin housewife para masaya. Housewife. Okay. So, phone number, gayahin na lang natin to. 4040. Tapos, email. Sige, lagay lang natin dyan. At 1040.com. wala namang error. Okay lang naman na i-type mo. Pero, ganun din naman magpo-floater rin naman siya. So, G na yan dyan. Alright, next. Address. Ano ba address nila? Ito. 101 Cobbler Ave. 101 Cobbler Ave. Cincinnati, Ohio. Zip 45234. 45234. Alright. Tapos mag-auto-populate na yung konti. So, since this is a very simple return, meron kasi ditong 2 questions na normally nagpo-provide ng diagnostics. So, first is ito. Meron daw bang, ayan o, di ba may no dyan? Ito, here. Wait lang, asan na? Here. So, this part, naka-no silang dalawa. So, ang first question is, meron daw bang interest overseas? So, since very straightforward nga lang to, wala. 'Di ba? Wala siyang foreign accounts. Next, anytime during the year daw ba, the taxpayer receive any awards, emerald, in a form of digital assets. So, kunwari, binayaran ka ng Bitcoin. 'Di ba yung mga gano'n, nanalo kayo, tas yung price nyo Bitcoin. So, since dito sa case natin, very simple return lang to, no lang tayo dyan. Okay? No lang ang labanan. Alright, so okay na tayo sa information field. Ganun lang siya, 'di ba? Nag-data entry ka lang. Now, eto na yung itsura niya. Ito na yung itsura ng mga tax. Mazo-zoom out ko ba, Alex? Ay, hindi. Eto na yun, guys. Ito na yung itsura ng Drake after nating ma-fill upan yung name and address. Lakihan ko. Ay, oo nga, bongga. Thanks, Chubel. Yung lalamunan ko na, sumisipa na. Lagyan ko rin. May konti, palunok-lunok na lang muna. Okay. So, eto lahat yung mga tax forms. Madami siya. As in, ang dami niya. 'Di ba? So, eto, sa sample natin, wala naman siyang anak. So, walang dependent. So, skip lang natin yan. Focus lang muna tayo dun. Sample can have a few meanings. Hello? 1. Echo, stop. Chusera ko, sumasabat ka pa eh. Okay. Nakabaliktad ba? Hindi naman. Bongga naman. Okay. So, dito tayo. Kung makikita nyo naman, so, wag kayong malilito. Diba nakalagay dito, ano yung tawag sa tax return? I mean, sa source information. So, sa atin, sa sample natin kanina, dalawa, titignan natin. Una is si W2. Ito yan, dito mo makikita sa ilalim. W2 yung pangalan ng form. Second natin is si 1099 NEC. So, this one.
So, yun lang yung kailangan mo ngayon tingnan dito sa tax software. Saan ko ngayon papasok yun? Saan ko ngayon ipapasok? So, una, W2, pasok ka dito sa wages. Okay? Input ka dyan. Okay, encoding ulit, favorite. So, taxpayer. Paano ko nalaman na kay taxpayer siya? Again, punta ka sa W2. Tingnan mo. 'Di ba? Si Oxford Shoemaker, siya yung recipient, siya yung employee. Okay, so si Oxford ay si taxpayer, hindi siya yung spouse. Si spouse is si loafer. Alright, so dito, drop down ka, piliin mo si taxpayer. So this income belongs to the principal taxpayer. Again, employer identification number. So tignan natin. Ay, ang hirap. 987654321. So, guys, EIN means Employer Identification Number. Bongga? So, lipat tayo dito. Pasok natin siya. 987654321. Okay. Ayan, nakuha siya agad. Siguro nandito na siya na nakaraan. So, ito yung information natin. Shoe Shop, 123 Main Street, Cincinnati, Ohio, 45234. Check mo lang din, counter check. Tama ba? Okay. Check naman siya. Shoe Shop, 123 Main Street, Cincinnati, Ohio, 45234. Bongga? True. Okay. So, correct. Next mong kailangan i-check, tama ba yung information? Ito yung sinasabi ko. Pag may equal ka dyan, nagpo-flow through na lang siya. So, hindi ko na kailangang ilagay ulit yung details ni Oxford. Basta tinag ko lang dito as T or X. Matik na yan. O, kanwari, ayan. Ay, katapusan ko na. Kanwari yan, di ba pinalitan ko ng S? O, automatic na palitan yung name sa baba. Naging loafer siya. So, T tayo. Taxpayer tayo. Focus muna tayo sa goal. Ayan. So, balik tayo kay Oxford. Pasok natin, magkano yung income ni Oxford? Ang sabi dito, 50,000 daw. So, si Oxford kumita ng 50,000 during the year. Tapos, nagbayad siya ng tax withholding. Kano yung winitheld sa kanya? 9,000. So, pasok natin dito, federal tax withholding natin, 9,000. Ito, 50,000 and then 3,100 daw. So, tama naman. Tas 725. Normally, nag-auto-calculate siya, guys. Kasi, isa lang naman yung percentage nito. So, I'm not quite sure how to help you with that. Echo, stop. Sorry. So, nag-auto-calculate naman siya dyan. Basta ilagay mo na yung wages. Siya na bahala dyan sa buhay niya. Okay. Next, ito. Pasok naman tayo dito sa state part. So, yung baba, yung latter part, ito naman yung state income. Yung ST, ibig sabihin yan state. So, check natin, ano bang state siya? Ayan, nakasulat naman sa return, Ohio. Type mo lang dyan, OH. Tapos, normally, most of the time, very similar ang EIN sa federal level, tsaka sa state level. Pero, meron din mga ibang states na nag-iiba-iba siya. So, you have to double check. Pero in this case, same lang tayo. Tapos, state wages natin, 50,000 din. And then, state income tax, 2,800. So, okay na, nag-auto-populate na yung 50K. Normally, nag-auto-populate siya. Kasi, sinasabi lang dito, so, ibig sabihin ba niyan, may 50,000 dito sa wages, 50,000 sa Social Security wages, sa Medicare wages, 50,000. Tapos, meron pang state wages na 50,000. So, ibig sabihin, 200,000 income niya. Hindi. Hindi ganon. Parang, 50,000 sahod mo, tapos, 4 yung taxes na binabayaran nyo. Gets? So, una, federal, basis niya 50,000. Next, Social Security, basis niya 50,000. Medicare, basis niya 50,000. Dito rin, ang income tax, kasi sa state level, iba yung income tax nila. So, hindi siya same dun sa graduated tax rate. Iba-iba siya per state. So, example lang to, 2,800 yung state tax. Alright? So, yan na. Na-input ko na. Ganun lang kadali. Kinopya ko lang. 'Di ba? Dali lang, no? So, kinopya lang natin kung ano nakasulat dito. Tinransfer lang natin siya sa tax return.
Okay, following pa tayo. Uy, mag 1 hour na tayo. At sa bookkeeping, ang dami namin ginagawa. Okay, next. May nagre-reklamo rito sa likod ko, ba't daw maraming ginagawa sa bookkeeping? Alright, next tayo. 1099 NEC yung next nating return. So, itong itsura niya. Again, ganun lang din. Pasok mo lang din, di ba? T, taxpayer. Tapos, sa kapag kasi individual ka, pag may business ka, dito napapasok yung iba-ibang schedule. So, una nating schedule na i-mention is yung Schedule C. So, ayan yung profit and loss for businesses. Kung hindi ka partnership, hindi ka S-Corp, so hindi ka naka-register as a separate entity na partnership and S-Corporation, most of the time, yung business income mo, yung other business income mo, nare-report lang dito sa Schedule C. So, ito yung mga unregistered business. Kanwari, meron ka lang ginawang one time, ganyan, na side gig. So, pwede mo siyang ilagay dito sa Schedule C. So, select natin dito saang tax form natin siya ilalagay. Since it's a non-employee compensation, pasok natin siya dito sa Schedule C, income. So, again, yung mga bookkeepers dyan nagtatanong, ano ba yan? Ano bang business yan na inihingi sa akin nasa Schedule C daw? But pag Schedule C, walang balance sheet. Bakit pag 1065 at S-Corp, may balance sheet? Again, dito kasi sa Schedule C, ang kinukuha lang natin dito is yung net income. Hindi tayo nagme-maintain ng business record sa individual tax return. Unlike sa 1065 tsaka sa S-Corp, may retained earnings doon. So, kailangan on a yearly basis, match siya. Tama siya. So, yun yung major difference niya. Kaya pagka sinabing Schedule C, wag na kayong parang ang idea lang dyan is, okay, pag Schedule C pala, wala palang balance sheet. 1065 S-Corp, may balance sheet siya, tsaka si income tax return. I mean, profit and loss statement. Sorry. Okay. So, ayan na, nilagay ko na dyan, Schedule C. Ngayon, input ulit natin, encoder ulit. So, yan no, encode lang. So, eto naman, ang TIN naman natin dito is 1111 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 na 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, ang pangalan ng business is, ito, payers information, First Bank. Address, 123 One Way Street, Franklin, North Carolina. Oy. Franklin. Akala ko natin attachment lang yung mga nilalagay din pala talaga sa system. Oo, pinapasok siya. Actually, pwede namang hindi, Nena. Pwede rin na total lang, lalo yung mga kulang-kulang. 287. Kasi hindi naman lahat nag-issue ng 1099 di ba? Kung 500 nga lang income mo, wala kang 1099 talaga. So, rekta yun sa Schedule C. Okay. 28734. Alright. So, ito nag-flow through na. Si Oxford kasi tinype natin na taxpayer here. Bongga. So, eto, very simple lang tong tax return na to sa NEC. Pasok lang natin to. 5,000. Okay. So, nakalagay na dyan, no, Schedule C. So, parang tip mo na yon, doon nire-report. Okay, bongga. Schedule C pala siya nire-report. So, okay na siya. Yun lang yun lang yung tax information ni client natin eh. Meron lang siyang employment income. Tapos, meron lang din siyang, ano tawag mo dito? Side gig. So, kapag ganon, pag na-input mo na, yun lang yung tax information natin, calculate na natin siya. There. So, invalid phone number, ay ano to, main to. So, anong sabi kay Ohio? Ay, ayaw.
So, sabi dito, si Ohio daw, nagre-require siya ng passport details. Sige, try ko nga to. Ay, driver's license details. 1, 2, 3. Guys, kunwari lang to 2, 3, 5, 6. Kasi nag-error ako eh. Kunwari, na-issue to ng 12/31/22. Expiration, 12/31/56. Ay, sa kanila pala, yung driver's license nila, hindi lang na-expire ng 10 years. Parang parang mas matagal. Hindi, iba-iba. Iba-iba yung expiration ng nila, ng passport, ay ng driver's license nila. Merong iba 10 years, may iba nga 50 years for 1, 2. Okay. 246. Sige, bongga. Tapos, 12/31/22, 12/31/2056. Totoo, ganyang katagal. Meron ako naging client na ganyang katagal yung validity ng passport niya. Okay. So, goods na tayo. Wala na tayong diagnostics dun sa mga yon. Pin na lang to. Bongga na yan. So, eto, sa part na to, submit mo na. Pagka okay ka na, pakiramdam mo, goods na, submit mo na to sa reviewer mo, manager mo. Is a small piece of matter that Uy, constitutes nanggigigil na ako kay everything in the Echo. universe. Echo, It is a stop. fundamental unit of matter, Echo. energy. Stop. Nakakaloka siya. Sensya na kayo, guys, So, meron lang mga few diagnostics dito, pero dahil lang sa 000, so, ayaan natin siya. Etong isa, estimated tax, so, hindi na rin natin to kasi very simple. Maingay sa Echo. Very simple lang naman yung tax return natin. So, dito tayo mag-focus. 1040. 1040 tayo mag-focus. So, nung na-input na natin lahat, ito na ngayon yung output. Ito na yung itsura ng tax return natin. Ayan. 'Di ba? So, dinidiscuss ko kanina, ito yung individual tax return nila. Ang tawag doon, 1040 US individual tax return. So, ganito lang ang itsura niya. Kung ano lang yung pinasok natin sa Drake software, yan, nag-populate lang siya dyan, yan yung personal information niya, ito yung social security number niya, eme, tapos tax filing status nila, married filing jointly, yan. Tapos, ito na, lumabas na rito, may harang, sorry guys kasi lang to trial software to, so hindi natin siya makita ng buo. Ito, yung first part, ang nakasulat talaga dito, total amount from, sige, tignan natin. Search natin, form, para makita nyo ng buo. May bisita dyan. Kaga ka. Alright. So, ito itsura niya. Ang maganda naman yun. Yan. So, yung natatakpan doon, nakasulat doon, total amount from Form W2. Diba? Given na. Yun lang yun, 50,000. Bongga. Tapos wala siyang ibang information aside dito sa 5,000 na to. Anong line siya? Line 8. Line 8 siya. So, tingnan natin ano yung nakasulat sa line 8. Additional income from Schedule 1, line 10. Ayun yung sabi. So, pag sinabi doon, additional income from Schedule 1, line 10, punta tayo ngayon sa Schedule 1. Sabi yun doon yun additional income from Schedule 1, line 10. So, pagpunta mo dito, sa Schedule 1, line 10, here, line 10, here, sa baba. Ito yung line 10 ha. Ayan yung total. Pero tingnan natin yung details. Sabi sa details, business income or loss, attached Schedule C. So, dyan nakasulat yung 5,000. So, ngayon, check ka na naman. Check mo na naman, ano naman tong Schedule C na to. So, ito yung pinag-usapan natin kanina. Dito ngayon nire-report yung profit and loss from business. So, ayan, since wala naman tayo nilagay na details ng business, parang
nireport lang natin siya separately, magpa-populate lang yung name ng proprietor. So, there. Minsan, nag-error dito, kailangan ilagay yung business code. So, search nyo lang, may drop down naman doon kung anong nature ng business nung company. So, address niya, wala naman siyang ibang location ng business. Tapos, 5,000, iyan lang yung income niya. Net gross income, 5,000. No corresponding expenses. So, this is a very simple return lang, no? Pero, normally, kapag may profit or loss ka, statement ka, may mga expenses. Siguro, sabihin na lang natin, gawa tayo ng kwento rito, na nung hinire ni First Bank si Oxford Shoemaker, sagot niya lahat. Like, ni-reimburse niya lahat ng expenses. So, parang ito lang yung pinaka-labor niya. Ito na yung bayad, net na lahat-lahat. So, let's just put it that way. Pero, ang normal setup, meron talagang mga expenses. May mga depreciation, so doon na papasok yung mga bookkeepers. Okay? So, that's it. Yan na, 5,000, 5,000. Total lang yan. So, going back, 1040. Ito siya ha. Liit lang. Liit lang ang konti para makita natin yung buong picture. Uy. Ayaw niya. Nangangasar siya. Anyhow. So, ito yung 1040 mo. Ayan na itsura niya, 50,000. Tapos, ito yung additional income mo na 5,000. So, ang total income mo na ngayon is 55,000. Tapos, may adjustments pa daw from Schedule 1, line 26. Hala, may isa pa. Schedule 1 to. Ito, nakita nyo? Schedule 1. Punta ka, line 26 daw. Anong sabi? Yun. So, kapag meron kang business income, meron din corresponding self-employment tax. So, ibig sabihin, meron din siyang additional tax pa na kailangan bayaran for that self-employment. Kasi, hindi ka, parang, walang any withholding na kinuha sa'yo. Parang on top doon sa individual taxes mo, since nagnegosyo ka, meron ka pa rin corresponding taxes on that. So, ang tawag doon, self-employment tax. Discuss natin siya further. Medyo deep na tong self-employment tax. But, if you enter any business income, mag-auto calculate naman si Drake for that. So, wala naman tayong kailangan gawin dyan. And then, that 354, nag-flow through lang siya dito sa first page natin as other income. Adjustment. So, ang adjusted gross income natin is 54,646. So, deduction siya. And then, standard deduction or itemized 27,700. Again, you can check magkano yung mga standard deductions. So, since married filing jointly siya, 27,700 siya. Then, may QBI pa. So, eto guys, very deep na to pero, ino-auto-calculate naman to. So, let's not worry muna for now dito sa mga items na ito. Pero, these are the qualified business income deduction. So, additional deduction din siya. Madaming mga deductions na available. Maraming mga credits na available sa US tax. Kita siya? Kita ka pala? Tutulog ka dyan? Okay. Normally ba, standard deduction talaga ang gamit? Bihira yung itemized? Yes. So, ang kailangan lang tandaan whichever is higher. So, if ang deduction mo, kunwari, meron kang mortgage interest, malaki yung binabayaran yung mortgage interest. Tapos malaki yung binabayaran yung real property taxes, meron ka pang mga medical expenses. Let's say, for example, nung in-itemize mo lahat, kaysa mga walang idea ng itemized deduction, yun yung i-list down mo lahat ng mga expenses nyo. Ang mga qualified na itemized deduction, una, medical expenses. Second, real property tax. Third, personal property tax. So, yung mga renewal ng cars nyo, pwede yan as itemized. Next is mortgage interest. So, if nag-loan ka ng pambili ng bahay nyo, yung binabayaran yung interest, those are tax deductible. Qualified siya as itemized.
Next is yung mga charitable contributions. So, those are the 5 basics itemized deduction available for you. So, if inad mo lahat ng itemized deduction mo, mayan, and then, example, 34,500, then, mas beneficial sa yung itemized deduction. Use that. Pero most of the time, especially sa mga simple taxpayers lang na hindi nag-itemize, kaya ito sa case nito, na walang minention na any deductible or baka wala silang mortgage loan, baka nagre-rent lang sila. So, mas beneficial sa kanila yung standard deduction, which is ang laki naman, 27,700. Okay? So, there, ayan na. QBI, may kinompute, nag-auto-calculate na siya, 26,017. Di natin discuss further to kasi very technical na to, and again, si software naman, nag-auto-calculate naman siya ng mga bagay-bagay. So, ito yung total tax niya, from that graduated tax rate. Tapos, ito yung other taxes mo. So, as you can see, nakalagay dito, ito, discuss ko lang quickly to. Dito, itong 1/2 of self-employment, this is considered as adjustment to income. 1/2 of your total self-employment tax. Kaya siya din deduct doon. Pagdating mo dito, ay naku, tumitingin ako sa kabila. Pagdating mo dito, ito. So, meron tayo ditong 707. So, ito na yun. Including self-employment taxes. So, parang minultiply lang sa 2. Yung, natin, yung tawag mo rito, 1/2 of self-employment tax natin kanina. Every year din ba pwedeng mamili either standard or itemize? Every year din ba pwedeng mamili either standard or itemize? Alam ko, parang hindi. Parang hindi siya. Okay. So, next tayo dito. Ito yung total tax natin. Total taxes natin is 3,390. Balikan kita, Asaki, on your question, ha? So, 3,390 ang total tax mo. Tapos, ang federal income tax withheld, ang federal income tax withheld natin is 9,000. So, saan galing yan? Balik ka ngayon dun sa form mo. Si Form W2, ayan. May federal tax withheld ka na 9,000. So, ayan lang siya. Pwede mo siyang i-deduct dito. Okay, kasi binayaran mo na siya in advance binayaran mo na siya in advance. So, deduct na natin siya. In short, after computation, total taxes, 'di ba? Tapos, after your tax withholding, yung total overpayment mo is 5,610. So, ito, may option ka. It can be refunded directly to your bank account. Yan, no? Kaya meron ditong bank details agad. Or, if ayaw mong i-refund sa'yo, ito yung plan B mo. Ay, sorry. Here. Number 36. Amount of line 34 you want to apply to your 2024 estimated tax. So, pwede mo siyang i-carry over. Baka next year, nag-expect ka na mas malaki na yung magiging income mo at magkakaroon ka na ng tax due by then. So, if that happens, then pwede mo na ma-carry over itong 5,610 na binayaran mo here para wala ka nang babayaran next year. Okay? Any question? How to be a VA po? How to be a BA? Saglit lang guys ha. Okay. So, balikan natin yung question kanina, no? Pwede daw bang mamili every year ng standard or itemized?
Yes, you can, except lang if you are married filing separately. So, if married filing separately kayo, both of you must take the same deduction. So, kung si spouse mo nag-standard, at mag-standard ka rin. So, kung si spouse mo pinush niya mag-itemize, kailangan mag-itemize ka rin. Kawawa ka ngayon kung nag-itemize yung asawa mo, tapos ikaw wala kang i-itemize, edi zero ka, 'di ba? Lalo pag may galit talaga sa yung asawa mo. Kaya wag niyo awayin yung asawa niyo. Baka mag-itemize yan. So there. Pwede kang mag-switch however you want. Yan lang yung restriction doon kapag married filing separately kayo. Okay? So guys, I hope may nagets kayo. Ay, ipapakita ko sa inyo. Eto, sa mga I'm sure, ano naman niya to? Hindi kasi ako nag-check dito eh. I mean, okay na ako. Okay na ako sa work ko ngayon. Actually, ayoko nang maging accountant. Kaso, gusto ko lang siyang i-share sa inyo yung opportunity na meron pa. Especially yung mga nagwo-work pa sa mga offices. Baka may opportunity lang dito. Or kaya, kung nag-work ka sa office, baka gusto mo siyang gawin on the side, ganyan. So, ako, ayoko na magtrabaho, eto na lang tayo, magturo lang tayo dito. So, example lang looking for work ka. Type mo lang dyan, Drake. Ganito kadaling maghanap pa. So, type mo lang dyan, Drake, kasi yun na yung alam mo, may experience ka na, natutunan ko na yan kay Miss Ana. Check mo lang dito. Ayan no, may mga offers, may mga hiring na dito. Ayan, US tax, 15 to 20 per hour. Diba? Kasi ito, may experience kaya yatang kailangan. Ito ka, ang tindi ng ano nyo. Gusto niya ng license CPA, tas EA ka pa. Aba, malupit. Ito, meron din senior US tax. Laki oh. Ito, at ang laki nito. Tignan nyo to guys. Bakit? Parang sa applyan nito, no? Pero no. August 30. Time freedom na tayo. Bawal na tayo sa ganito. Ang So, fill up, sabihin mo ko. 145 to 180k. Ano lang to, idea lang to. Kasi tingnan nyo naman yung qualification niya. Diba? Bachelor's degree in accounting. Again, hindi hinihingi na CPA ka. Pero sabi rito, minimum 6 years of hands-on experience. So, ask yourself, 6 years ka na ba sa work mo ngayon? If 6 years ka na, 180k na ba yung sahod mo? Or 145k na ba yung sahod mo? 'Di ba? So doon pa lang check mo yung opportunity na pwede mong makita. Ako 6 years na ako, hindi pa ganito sahod ko. So baka it's something na magustuhan mo, na parang uy, gusto ko na 'yon, gusto ko na siyang i-try. Gusto ko lang mag-start. Ay wala na yan si Alex, wala nang pag-asa yan. Naguluhan ako bigla, kasi ang linaw ng explanation. Oh. Ang feeling ko ganun na yung gagawin ko. Na ano? Yung basic lang yan, di ba? Tama. Paano pag extensive na? Ayun lang. Ayun, nakatapusan mo na. Ay, ito isa maganda to. So, ang offer is 1,000 to 1,700. Magkano yun? 1,700? 50 kyuk? 70 kyuk to? 70 kyuk to, di ba? Itong 1,700 malaki yun eh. Oo, ayan. So, eto, 1,700. Tingnan natin ha. Ano ang prior experience in accounting and tax preparation. Eto guys, pwede to. Wala naman siya sinabing, prior experience sa US tax di ba? So, kung may experience ka na sa bookkeeping, baka push ka na dyan. True? Pwede mo na yan. Plus lang yung isa. And tax preparation, kung may Philippine tax ka na, And baka Mark pwede Dale. mo na ilaban yan. Si Mark Dale, ito sa'yo. Tapos, tingnan mo to, ayan may Drake tax software ka na, is a plus. O, pwede mo na sabihin yan. Familiar ka na. Diba? Huwag mo sabihin na na marunong ka na yan, or magaling ka na sa Drake tax. Sabihin mo familiar ka na. Pare, nag-download ka ng Drake software, nilaro-laro mo na siya, eme roots. So, pwede na yan. Ano pa kailangan? Ito, pwede to. Pero mababa to. Pero kung gusto nyo ng something na mag-start lang, makakuha kayo ng experience, goods to. Pwede siyang maging opportunity sa inyo. Okay? So, there. Yan yung pwede nyong i-check, guys. And, search mo lang yung Drake. Ayun lang. Any question? Ay, may ito. Meron din po bang quarterly
filing. Sa bookkeeping yan, 'di ba? Kayo, nagsi-sales tax kayo, nagpe-payroll kayo. So, hindi namin siya dinidil. Yung PTA. Yung PTE, sa mga bookkeeping siya. So, sa amin, hindi yan yung ano namin. Basta kami, annual lang kami nagpa-file. Kaya record daw. Yun lang. Ito try ko i-upload sa YouTube. Para bongga na. Ay. Okay? So, there guys, hopefully nag-add value ako. Yes, kailangan mo lang talagang mag-prepare. 6 years akong naging US tax accountant. Pabanjing-banjing lang talaga ako. Like, parang, okay na to. Okay na tong natututunan ko. Pero through time, iba-iba eh. 'Di ba? Every client has different situation. So, matututo ka talaga sa mga returns na ginagawa mo. Kunwari, ngayon, marunong na kayong gumawa. Paano yung may W2 lang, tsaka may 1099 NEC. Divine? So, ganun lang. Then, next time naman, may matututunan na naman kayong bago. Ngayon, ang problema nyo na, paano ka makakaland ng job? So, bigay ko sa inyo si Alex, quickly lang dito. Up ka lang, Lex. Ayan. So, yung mga mahihirapan naman, paano makahanap ng work? Sige, Ayan. Lex, bigyan mo sila ng ano. Guys, di ba since nag-discuss na si Ana ng, meron na kayong knowledge ng Drake. So ngayon guys, lalo na yung mga bookkeeping or yung mga nasa corporate job ngayon na bookkeeper or yung basta accounting grad, ganyan. Ang pwede nyong applyan yung mga no experience required. Katulad nung display niya kanina. Kailangan mo lang din i-showcase sa resume, which is, guys, meron akong, ipopost ko na. Oo. Guys, Si Alex, nagkakonduct siya ng, if kayo yung tao na hirap makaland ng interview, yung nahihirapan kayong humanap ng job kasi o kaya ang pangit ng resume nyo. Si Alex, very generous. Meron din siyang live session on that. So, yun yung... So, resume and interview. Yun yung ang expertise niya. Resume and interview. So, attend kayo sa masterclass niya. Follow nyo siya. Ano nga yung ano mo, Lex? Sige, Ako to, share mo Alex. siya. So, step. I-follow mo na to, si Alex Sagon. I-follow nyo yan. Kung namumroblema kayo about resume, hindi kayo makaland ng work, okay? Si Alex, that's the right person. I have just the right person here on my back. Tapos, si Titay naiihina. Yun yung mag-team. Tapos, interview. Alright, so regarding course. Ayan, na-course na. Course na tayo. So, guys, you can follow me sa Linktree. Yung mga wala experience dito sa bookkeeping, dun sa Linktree ko, meron doon, if gusto nyo matuto mag-bookkeeping, meron doon pre-training, so you can check my profile. Sa Linktree, meron doon Allison course na pwede nyong i-click. Okay, free yon, walang bayad yon. And then, nilagay ko rin doon yung link ng Drake Tax Software if meron mga gustong mag-try out sa inyo, mag-explore. And then, guys, I have a bootcamp. Alright, this is a 3-hour bootcamp. I'll be discussing individual, US, individual taxes, partnership, tapos S-Corp overview. Okay, and then I'll be giving a course din para mababalikan nyo ng mababalikan. So, yung course na yon with explanation siya. Magdi-discuss ako doon, naka-PowerPoint presentation with recording kung ano yung mga dapat tingnan. And then, sa bootcamp, di-discuss natin yung mga points na magiging important sa inyo. So, if you're interested na to know more about tax, okay, i-click nyo lang yan sa Linktree ko yung link and then mag-subscribe kayo dyan. And i-share ko sa inyo yung knowledge ko. Again, that's a paid training. Okay? Pero 3 hours siya. Then, choose your schedule if ano yung magiging applicable sa inyo. Pero on a weekly basis, I'll be discussing part by part. Alright? Part by part ng US taxation. So, every week yan, magdi-discuss ako ng isa-isang topic. Pero if ikaw yung gusto mo, gusto ko nang maging US tax accountant agad ng October, gusto ko na agad maging US tax accountant ng November, baka kailangan mo nang mag-bootcamp. Okay? So,
hopefully, nakapag-add value kami sa inyo today. And yun lang guys, nice meeting you all. And follow nyo ako para pag nag-live ako next time, mag-pop sa inyo. Okay, sa mga walang TikTok dyan na nag-download lang for this, na-appreciate ko kayo. Nag-download lang din ako nito. Sign up na sa bio ni Ana, super sulit. Yeah. Malaki ng offer sa US. Malaki ba yung offer sa US tax? Ayan, binuksan mo kanina. Nasa link 3 ba ang bootcamp? True, nasa link 3 yan. So, click nyo lang yung link 3 ko, guys. Yes, ngayon lang naka-TikTok account. Yan. Thank you, Maricar. Ako rin, kaka-open ko lang ng TikTok. Gawa ko lang ng TikTok nung Sunday. So, na-inspire lang ako kay Alex kasi parang, lalo sa mga VA, sa mga naghahanap ng work kasi hindi makaland ng interview. 'Di ba? Parang ang frustrating noon na magaling naman ako pero ba't di ako makuha sa interview. So nung nakita ko yung ginagawa ni Alex na parang nakakapag-add value siya, 'di ba? Ba't hindi natin tulungan yung mga kapwa Pilipino natin na umangat din? Kundi tayo matulungan ng mga employers natin or kung sino man, edi tayo na lang mag-help sa sarili natin. Again, madami tayong pwedeng matutunan. Marami tayong pwedeng courses na i-take para mag-upskill tayo. So, piliin nyo lang kung saan yung heart nyo. Baka naman gusto nyo talaga mag-tax. So, punta lang tayo doon. Tuturuan ko kayo. Gagawa ko ng course for you guys. Okay? So, that's all. Next week. Yes, next week. Yeah, next week discuss natin Schedule C. Schedule C tayo. So, much deeper. Much deeper understanding kung ano yung Schedule C. Kasi ngayon, di ba, may income lang. So, paano pag may mga expenses na? Paano na yon? So, there, guys. Thank you so much again. Pa-follow ako. Yan lang yung request ko sa inyo. Pa-follow. And for those who are interested na mag-join ng bootcamp, subscribe lang kayo. Malay nyo, next year, 180k na sahod nyo. Sana all, ang call. Ay, there. If I can, click nyo lang yung YouTube. Baka i-upload ko to doon. Kung gusto nyo mag-recap. So, yan lang. Just in case lang. Okay, thank you everyone. Salamat. I-flash mo dyan yung YouTube mo. Nandun naman. Nasaan ko naman? Oo, bongga. Alright, bye guys. End ko na tong live. Thank you guys. so much. Bonjour kaayo. Nasa profile ko. Annalyn Dakotanan lang, yung name. Matic naka-on po notif ko sa accounts niyo, Sir Alex. Bongga. Bongga ka dyan, Jai. Kung may mga tanong dyan na nahiya kanina, sige, ilagay nyo dyan. Baka masagot pa natin. Ano po YouTube name? Annalyn Dakotanan. Nasa profile ko rin. Guys, naglalagay lang ako dyan ng daily tax information. So, kung gusto nyong basahin. Mga gusto mag-admin dito. Natulog ka ba? Bakit 1 hour lang? Thank you guys. Salamat. End na natin to, Lex. Hindi ako marunong. Paano mag-end? How? Out there. Yan. Bye! Free snacks. Hoy! Kariza. Pumunta ka na dito. Anong oras tayo magsisimba? Bye-bye.